Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Mula sa isyong ating nakalap ay hinggil sa issue ng We Boys, Fierce Justice and Respect Rights of certain Perenchi May Cumpio and co-accused Mariel Domingil, yeah, and all DPDLs. Yeah. So, ang CHR yung Alter Media ay nagpaimbestiga di umano sa BJMP hinggil sa reklamo ng nasabi mga PDL na sila ay pinagkakaita ng medical care o ang kanilang karapatan mula dito ay nilalabag ng jail warden at opisyal ng nasabing Tacloban Jail Prison. Yeah. So yun, ito yung ating tinungyang topic, issue ng PDL na kung saan yung ating CHR ay nagsagawa na rin ng pag-aksyon upang pag-imbestigahin itong nakarating na sa CHR itong issue ito at pinag-iimbestigahan din nila dito sa sa BGMP hinggil itong human rights violation ng mga inmates, particular itong French May, Cumpio, and yung co-accused niya, Mariel Domingil. Yan. So, ang Commission on Human Rights ay nagre-request sa pamahalaan mula sa BGMP ng kanilang respeto ang karapatan ng mga PDL sa Tacloban Jail mula sa nasabing nagre-reklamo. Sinusuportahan ito ng Alter Media at nananawagan ng karapatan nila. So, yun. So, kaya yung ating BGMP, yung pamunuan niyan, at syempre ang ating BNP at ang ating administrasyon. So, bigyan ako ng aksyon itong reklamong ito at tingnan yung karapatan nitong mga ito kung ito nga ay lalabag at sundin yung pagbibigay ng karapatan sa mga PDL. Hindi lamang din sa mga partikular na tao ito nakareklamo, lalong-lalo na yung mga hindi nakareklamo PDL na pinagkakaita ng karapatan nila doon sa loob ng kulungan. Yan. So sana yung ating BGMP, lahat ng mga kulungan na sakop ng BGMP o even yung national pa, ay ibigay yung karapatan ng mga PDL o mga inmates. Ika nga, convicted or not, ay nililitis pa lang, ibigay yung kanilang mga karapatan dyan, kung ano man yung dapat na ibigay sa mga inmates yan. So, yung iba namang base dun sa iba, yung may mga iba tayong nababalita tungkol doon sa mga inmates na yan, o sa PDL, ay yung sa pang-national pa nga, ay parang napapalaya pa nga yung nabibigyan ng pagkakataon ng mapalaya. So, napakaganda yung programa ng pamunuan sa national na napapalaya yung pang mga accused. Siguro pati rin siguro doon sa pangbababang sentensya sa mga BGMP, asakop ng BGMP. So sana yung ganitong mga usapin ng mga karapatan, common or ang kanilang ang accusation sa kanila ay sakop may connection sa insurgency. So maging fair doon sa human rights na ibibigay dito sa mga taong ito na pare-parehas na lalo na linilitis pa lang, common man yan ay common na krimen o under insurgency na nakakulong. So ibigay yung fair na karapatan dyan sa mga dapat walang favor, di ba? Mga ganun. At kung itong mga taong ito ay mapapatunayan na walang salab, dapat palabasin na. So ngayon, ang critics promotion yung ating People's Anti-Crime Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng request ng CHR sa ating WGMP o pamahala na irespeto ang karapatan ng nasabing mga PDL na nagre-reklamo hinggil sa paglabag sa karapatan nila sa loob ng kulungan wala medical care at lawyers assistant at iba't ibang paglabag sa kanila. So yan. Medical care at lawyers assistant yung pangunahin na kanilang paglabag sa kanila at yung mga sulat sa kanila yung nakararating. O dapat yung ating mga jail officers in any particular na kulungan, wag mo naman yan sa municipal hanggang sa provincial, ay ibigay yung kung ano yung karapatan na dapat ibigay.
Kaya kung may sulat, may di ibigay, di ba? Kung may lawyer assistant, bigyan ng dalo para may makausap na lawyer yan. Lalo karapatan yan eh. At tapos ay hindi ganun dapat siya sisigil yung lawyer's assistant, di ba? At iba din po ang mga karapatan na dapat tamasahin nila. So ngayon, ang critics promotions at People's Anti-Crime Promotions ay maring sumusuporta sa directives at panawagan nito ng CHR sa pamahalaan, partikular sa BJP na respeto ang karapatan nila Pritchmay, Copio at Mariel Dumikil at hindi lamang sila kundi lahat ng PDL sa bansa. Yan. Naway maliwanagan ang ating pamahalaan mula sa PNP at pamunuan ng BJP na aksyonan ang reklamong ito. Ang mga PDL na ito sumunod sa CHR request sa inyong tanggapan na mapangalaga ng PDL rise at ang mga umaabuso sa inyong jail officers sa inyong disiplinahan, imbestigahan kung mayroong umaabuso na gumagawa ng ganyan para sila ay hindi sila nagmamaltrato o umaabuso ng karapatan o ilalabagin yung batas ng mga PDL yan. Nakakulong na nga. Pinag-uusahan na nga nila yung krimen yung iba, pinagkakita pa ng karapatan, lalo na itong issue nito, nililitis pa lang, ay ganun na yung nangyayari sa kanila, lalo na kung ito ay mga convicted na. Yan. So, sa ibang usapin, hindi pa rin sa nasabing PDL na sina Pritchmay Copio at yung Mariel Dumikil, na ang mga ito daw ay pawang biktima lamang ng gawa-gawang kaso o term of charges. Ngayon ay ating isinasabuo sa isang fair justice sa ating mga korte na nakasasakop dito sa intercourt upang ang katotohanan at katarungan ay manaig. Naway mapatunayan sa loob ng madaling panahon ng fair justice upang mapalaya na ang mga biktima. Biktimang ito kung makatotohanan na sila ay nabiktima lamang ng gawa-gawang kaso. So maliwanagan yung ating mga korte ng kapira ng fair justice. So kung dapat kanilang kung ano yung dapat ng proseso ibigay agad dito sa mga taong ito para mapatunayan kung sila nga ay may ginawang kasalanan o wala para mapalaya agad. Kagaya parang 5 taon na raw na nakakulong bago pa lang kinakasuhan, parang gano'n, o nililitisin. So, tapos may patuloy may nadagdag na kaso yata. So, sana ay yung ating pamahalaan ay yung korte ay magkaroon ng mahusay na pagtrato doon sa mga akusado, inaakusahan, at lalong-lalo na yung mga non-bailable offense, yung sinasabing gagawang kaso, para sila ay hindi mabiktima ng pangmatagalan na sila ay nasi-set up, napi-frame up ng non-bailable case. So, usually kalimitan nangyayari yan doon sa mga insurgent person, yung mga nire-red tag or parang pinaghihinalaan ng mga involved sa insurgency, particular dito sa mga Reds. So ngayon ay yung iba natatrump up charges at yung iba ngayon papalaya na dahil nga sa walang basihan at sila ay nagtatagal ng ilang panahon sa kulungan ng taon bago mapalaya at mapatunayan na walang sala. So sana yung ating korte magkaroon ng speedy trial or speedy process para kung agad ay kung sinasampahan ay agad kanila agad na kung ito ay walang basihan ay hindi na agad nila dapat tatanggapin ang mga akusasyon. Ngayon kung mayroong dapat litisin at patunayan na walang sala ay kanilang gawin. Sana maging fair para hindi magdusa yung mga walang kasalanan ng mga ganyan na mayroon trump up charges. So sana ay wag naman ganoon, magkaroon ng ng fair and accountability yung ating court para wag magdusa yung mga taong mga walang ginagawang masama. Ganon. Either yan ay common crimes or yan man ay insurgents related cases na may trump up charges set up, frame up, lalo na, di ba? Non-bailable pa, no? Kahit nga yung maliit na kaso lang, ilang taon lang na hindi nasasakop ng kahit sabihin mo masakop pa nung anong tawag doon, yung mayroong pagkakataon kapag makalabas yung probationary, kaya ganun pa lang sumasama na agad yung pangalan mo na probation ka kaya sa trump up charges, halimbawa kahit mababang kaso. So sana yung ating court ay maasahan
for the implementation of the fair justice para walang mabiktima ng frame up o set up trump up charges na ganyan, di ba? Lalo na magtatagal ka rin for the frame up, di ba? Tapos mapapatunayan ay wala namang kaso, di ba? So, napakasakit sa panig ng mga nabiktima ang mga bagay na yan na sila ay na-involve sa mga ganon, di ba? So, kahit na halimbawa pa, kahit na yung ini-involve nila halimbawa mga aktivista o pangkaraniwan tao, i-involve sila doon. Even kahit aktivista pa nga, yung mga halimbawa may mga political activist, i-involve nila, ikaw ay kaisa rito, parang gano'n. Tapos kakasuhan ka ng gano'n. Diba? Trump up charges. Parang kinakawin ka nila kaisa kanila ron. So, mali yun. Dapat ay maging syempre yung ating din mga nasa enforcement, policeman yan o military man yan. So, maging fair kayo sa inyong implementation of the law. So, iwasan nyo na kayo ay magkamali na mang-abuso kayo ng pang-set up, frame up, para lamang ninyo may pakulong o masupil yung mga insurgents. Kung ganyan, ay mas lalo ninyong pinaiigting yung mga magalit yung mga tao sa kamalian ng hustisya, di ba? Kung gano'n. So, kaya dapat iwasan na magkaroon ng trump up charges ng mga ganyan. At sila ay hindi ganyan. So, hindi sila mabiktima ng mga gano'n. So, ang inyong pagtuunan ng pansin ay yung mga armado doon sa kabundukan na yun ang inyong operasyonin para yun yung syempre delikado dahil armado. Pero kung kayo ay set up noong mga civilian, even though mga aktivista pa man, ay mali naman yun, di ba? So ngayon, kung ang dapat ay maging accountable na kung talagang nilabag yung ETA, yung Terrorism Act, ay saka lamang talaga kasuhan. Pero kung di naman nilalabag, ay huwag naman gano'n. Siyempre, maawa din sila dun sa mga biktima na kanilang naiidiin na hindi naman talaga sila mga gano'n na mga tao. So naway mabag yung ating korte at ating pamahalaan sa mga ganitong kaso na nabibiktima ng gawa-gawang kaso, nililink sa insurgency or common crime, na magpahirap ng fair justice at hindi sila ay makulong sa walang sala at kagaya nila, 5 taon na sila nakukulong, nasa ngayon pa lamang ay malilitis ito para patunayan yung charges sa kanila. Isipin mo yun, di ba? Nakakulang 5 taon, yung kabalang lilitisin. Ako, kung ganun nga yung ating nabasa, di ba? So, ayun, I'm wrong, pero kung ganun yung pangyayari, yung ang tagal-tagal na nun, di ba? So, dapat meron ng, at least, palaman na sa taon, kung meron ng kasong nililitis at na ditinig na kung ito nga ay or kung mahina yung ebidensya na sinasampa sa kanila at ma-review, dismiss na agad yung kasong yan para wala namang mabibiktima. Parang gano'n, kung halimbawa hinahain sa korte, kung sa tingin nila ito'y trump up charges o set up, i-dismiss agad nila yung kaso kung mahina yung mga ibinibigay nila na kung halimbawa yung ibang mga mahuhusay magtatanim ng ng mga ebidensya. So ngayon, gaano kahirap yung gano'n na sasabihin mo doon sa korte o titingnan ng korte na yan ay mga set up, di ba? Kaya dapat maging magaling yung korte, magabayan kayo, maliwanagan kayo. Paano yung sasalain yung mga set up na inipresenta sa inyo para tanggapin nyo yung kaso, di ba? Paano ba hulihin sila na mayroong mga ganong kaso, i-inquest. So ngayon, pag i-inquest sila, dapat or magkakaroon ng preliminary hearing o ano man yung mga proseso. So dapat mapatunayan agad doon with the lawyers kung ito ay trump up charges or not. And dismiss agad para di na maghihirap na nakakulong, patutunayan na yung pala wala rin sala, di ba? Or else ay medyo matibay-tibay yung kanilang ginawang setup para matanggapin ng korte yung kaso. At sa bandang huli mapapatunayan na talaga namang mapatunayan ng mga lawyers, ng mga defendant yung
Trump of charges, di ba? So, yun. So, naway ang mahabaging Diyos at Kristo sa ikahabagan din ng ating korte at pamahalaan sa pagpapatupad nila ng katarungan at maging mga nakagagawa ng mga ganyang pang-abusa ng mga gawawang kaso. At sa bigyan din ng pagkakataong magbago. Gawain nawa ng katarungan ng ating mahabaging Diyos at Kristo Jesus ang paglilitis sa desisyon ng ating korte para ito ay patas na mabigyan ng katarungan ang lahat na kanyang lilitisin. Mabigyan ng katarungan yung kung sinong nabiktima. Yan. Awan, binibiktima. Yan. Dalangin namin ang pagtatanggol ng ating Panginoon Diyos, Kristo sa lahat ng naapi at nagagawa ng kasama. So, yan. So, muli ay yung kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay gubay sa ating lahat mula pamahalaan at mamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalaan mabuti, matuwid, tuwid yung karapatan ng tao, patas na ustisya. Tiwasan yung pang-abuso, korupsyon, pang-api. At yung ating mamamayan, sumunod sa pamahalaan. Huwag lumaban sa pamahalaan. Huwag lumabag sa batas. Suportahan yung pagpapatupad ng karapatan ng tao, patas na ustisya, mabuting pamahalaan. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, ayon sa karapatan, at higit sa lahat, makakapanampalataya tayo sa ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at sana tayo ay pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos at sama-sama natin sa buhay ang mabuti. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.